So yun po mga kadapat kads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At muling nagbabalik, Jay Guevara TV, isang reactor defender ng Tito B, Ken Joey at ng Legit Dabber Cats. Parang walang sakit, no? Parang wala lang. Parang healthy, no? Pero maya-maya nito, sub-sub na naman ako sa higahan nito. Tingnan nyo, napuputol-putol pa yung boses ko. So mga hindi po pala nakakapanood dyan yung about sa nangyayari sa akin, nandiyan po yung bagong upload dyan kanina umaga, panoorin nyo. At pa-share na rin. Yan po, totoo po yan. Wala pong halong biro yan, ha? Kasi baka sabihin na naman nila, gumagawa-gawa na naman. So hindi po yan no? Hindi po yan tag dito, katang isip lamang. So ito na nga, ito, ang pangbansang fake. Lagyan natin echo. Ang pambansang fake news. Walang iba kundi si OG Diaz. At ito nga ay mukhang makakasuhan po nga ata. Mukhang yun lang sabi-sabi. At ito may nasagap din po pala akong balita mula sa aking source. Kung may source si OG Diaz, meron din si Jay Guevara malamang. Si OG Diaz na lang balagi. Siyempre may source din kami. Kaya ito, isingit lang ho natin, no? Ito nga pala, bago pala yun. Daniel Padilla ay nagsalita na doon. Kung totoo po itong video na to, no? Kung totoo man to hindi, reaction na natin. Magbigay tayo ng opinion. No, at ito si Daniel Padilla nga po daw ay nagsalita na mapatungkol dito sa pa-fake news ni OG Diaz. Ang pagkakaalam ko, to si OG Diaz tsaka si yung nanay ni Daniel Padilla, magkaibigan to. Ewan ko lang pero 'di ba? Parang hindi ko lang maalala pero parang ganun. Pero bakit niya ginagawa to sa kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla? Ano ba naman 'yan? At yung mga fans dyan ng Katniel, ano kaya masasabi nila dito sa pinaggagawa ni OG Diaz na to? Tsaka ito kung hindi man to totoo, tong issue na to, no? Alam nyo kung sino kawawa dito? Si Andrea Brillante. Alam nyo kung bakit? Kasi palang bata pa yan, marami pang tawag dito, opportunity na pwedeng matanggap si Andrea, pero kapag nagpumutok tong issue na to, masisira yung karir dito ng bata. Kawawa naman, no? So yun, no, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At may galang shoutout dyan kaya wait lang, dito natin. Dito, yan, yung shoutout dyan sa Forever TBJ Supporters INC. Ito, isa-isahin natin yung mga pangalan nila. Yung nakaraan, di ba, sinatout na rin naman natin yung kabilang GC. Kasi maraming GC ng mga legit Dabber Cats So ito yung bagong GC, no? Shoutout po kay Monya Carlord ba to? Tama ba yung basa ko? Kay Anges. Yan. Kay Excel James. Kay 29, hype sa pangalan. 29, mega lang shoutout sa iyo kay Brian Eric Kaha, kay Bricks Ong Lingkuan, kay Ma'am Sinet Santos. Siyempre ang admin dito na si Ma'am si Ate Cherchay. Kay Christopher Lorenzo, mega love shoutout kay Dave Asares, yan, kay Denny Sangilan, kay Elsie Gama, kay Garnet Seller, kay Ingrid D, mega love shoutout, kay Jen Bautista, kay Joy Salay, kay Ate Joy Salay, kay Ate Jen Bautista, kay Ma'am Letty Vlog, kay Saint Dianaha Asebochi. Uy, baka nagkakamali ako ng bigas ng pangalan dyan, pa-correct na lang at pasensya na ho. Kay Maggie De La Cruz,
Yan, kay Meta Troy BC, kay Miyuki Matsumoto. Mega shoutout kay Rosita Javier, kay Ma'am Rosita Javier, kay Ma'am Shirley Fernandez, kay Tristram Troy BC, kay Biloria Lirpe. Mega love shoutout kay Wonder Osereton. Yan. Tsaka syempre kay Kuya Lori, ang kuya namin ng TBJ Defender na si Kuya Lori Del Rosario. Syempre kay Kuya Armin Patricio at kay Ate Irene Patricio. Isabay ko na rin si Mami Rena Baher na palagi sumusuport sa akin simula noon hanggang ngayon. Na may pa Christmas gift daw. Wala lang, sinabi niya lang sa akin. Bakit? Tsaka kay Mami Lala, syempre. At sa mga kamag-anak ko dyan sa Tagigan, pakisubscribe ko, Slick Gibara, nagre-reaction video din po yan. At sa lahat ng mga tropa pits natin dyan, dito rin sa aking kinaanuan, yung mga tropa pits natin yan, hindi ko na kayo maisa-isa, ha? Huwag na kayo magtampo. Tampo pa kayo eh. Hindi, shoutout mo, tampo. Kaya shoutout dyan sa family Gibara dyan, nandyan po sila sa dun sa kabilang baryo. Shoutout dyan sa lola ko, si Nanay Mirna. Si Nanay Mirna ay dating kasamahan po sa artista. Ito, true to life story to baka. Gusto nyo makita, yan yung picture. Kasama niya sa Tirsu. Si Tirsu. Na kumakalaban ngayon kay Ma'am Lala Soto, pero gagawa natin ng video yan, ha? Gagawa natin ng video yan. So yun, eto na nga, balik na tayo dito sa topic, no? Yun nga, si Daniel Padilla ay nagsalita na nga po daw mapatungkol dito sa mga pa-fake news ni OG Diaz. At etong OG Diaz nga po daw ay may napagkakwentuhan at nalaman po ng ating source ng ating source na yung interview niya daw kay Ma'am Daria Ramirez Ramirez na ex-wife ni Sir Joey De Leon or ni Henyo Master ay nagpaalam daw siya kay Henyo Master. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Nagpaalam daw siya doon bago niya yun i-upload. So di ko alam. May tanungin ko si Paring Joey. Paring Joey, totoo ba yon? Nagpaalam daw to sa'yo si OG Diaz bago daw ilabas yung interview na yun. Huh? Wey. Alam mo naman mga fake news kayo, OG eh. Saka ito, sige, doon na tayo. Lahat po tayo, kahit ako magpaalam ako kay Paring Joey. Paring Joey, pwede bang mag-vlog ganyan? Gawang kita ng issue. Sabihin niya, sige, ikaw bahala. Hindi yun eh. Ano po naman? Ay, nako. Mga palusot no? Kahit sino magpaalam dun, sabihin nun, sige. Pag umindi yun, sabihin nun, big sabihin, parang magtatampo pa. Baka magtampo pa si OG Diaz pag umindi yun, kung totoo man to, ha? Pero galing yun sa ating source na hindi natin pwede sabihin kung sino yun. Basta kilala rin ni OG Diaz yun. Gugulat siguro si OG. Paano nalaman ng TBJ vlogger yun mga tambay lang yan. Ngayon yung mga tanong, yun yung mga sa amin mga pangbara or pangsupalpal ng mga basher namin dyan at mga against to TBJ na kami daw po dito ay mga tambay. Mga tambay lang daw kami kaya wala daw kaming alam. Tambay man. Tambay man sa inyong paningin, nakakapuwing pa rin. Tambay pala. Chris Ulo, tambay ka pala Jake Magnus, tambay ka pala daw. Alam mo yung mga comment sa mga comment, mababasa mo dyan yung mga basher. Minsan binubura ko na lang.
Oo, nakakamalas yung nang nakikita yung mga comment nila dyan. Sabi, salita ka dyan, tambay ka naman. Binabash mo si Vice Ganda, si OG Diaz, tambay ka naman. Anong connect? Ano naman kung tambay? Ba't kayo, hindi ba kayo naging tambay? Hindi ba kayo dumanas ng pagiging tambay? Mga hanggang ngayon, palamunin pa rin kayo ng mga magulang nyo eh. So ito yung video, no? Ito yung video na mga pa-fake news ni OG Diaz about nagkita na daw si Daniels tsaka si Andrea, tapos ganito yung mga punot dulo na iwalayan ni Daniel at ni Andrea at ni Kathleen Bernardo. No, dito kay OG Diaz. Basta may mga chika lang eh. Mayaman naman na to, no? Nagtataka ko rito, mayaman naman na tong tao na to. Pero bakit kailangan pang gumawa ng issue? Sa YouTube naman, kahit hindi na, alam niyo yung totoo sasagot lang nyo, kahit di na ako gumawa ng issue, may views ako. Eh di wow. Tatakbo sigurong presidente to. O kaya baka ito yung vice, diba si Vice Ganda tatakbong presidente ng Pilipinas? O baka ito yung vice president? Palay nyo, diba? Itong si OG Diaz yung vice president, diba? So ito, okay, panoorin natin. Hindi na natin saan din patungo yung chika ngayon. Alam mo, nga, talagang ngayon marami na umulit sa amin kung ano ba na Kathleen at si Daniel pa rin. Sa totoo lang, ang mga nakikinig lang naman kami, nagbabasa na kami. Talagang pinag-uusapan social media. Yung di umano ay hiwalayan ni Kathleen at ni Daniel. Na ang dahilan daw ay sino? Siyempre yung nagpo-confirm. Kaya dapat marinig din natin ang panig nito. Makinig si Daniel si Andrea. Ngiwing-ngiwi ka na sa kakachismis mo, OG ah. Hindi mamatay-matay. O, dalawang tayo na yan, te. Kanina tayo. Ngayon, mamatay-matay. Dalawang tayo na yan. Hindi niya. Alam niyo ang technique ito, ang technique ni OG Diaz. Sasabihin niya na di umano. Pero yung kung iisipin mo masyado yung pinupoint niya sa mga salita niya. Kasi wala namang lumalabas na issue eh. 'Di ba? 'Di ba totoo naman wala namang lumalabas na issue na mapatungkol sa hiwalayan ni Kathleen Bernardo at ni Daniel Padilla. Wala namang lumalabas na ganun. Eh lumalabas lang naman to kasi pang ilang ulit niya ng video to na laging yung tong tinatapik yung hiwalayan ng dalawa. No? O baka sabihin nyo, TBJ defender ka, bakit pinanghihimasukan mo yung problema ni Kathleen Bernardo at ni Daniel Padilla? Ito kasi yan. Natatandaan nyo yung ginawa niya na interview kay Ma'am Daria Ramirez na ex-wife ni Henyo Master para siraan si Henyo Master? Tingnan nyo mga katanungan niya doon. May pag-ano, no? Alam niya, may palihim na, may pailalim na meaning. Hindi niya tinutumbok yung salata, pero malalaman mo. Katulad dito, parang sinasabi niya na nalalaman niya sa iba, pero siya lang yung nagpapauso. Siya lang yung nagpapaugong ng issue. Pero wala naman tayo nalalaman. May nalalaman ba kayo na about Kathleen at Daniel? Wala naman, di ba? Kundi dahil sa kanya, hindi natin ito malalaman. At hindi mabubuo sa isipan ng mga tao, ng mga Pilipino na sumusuporta kay Daniel Padilla at Kathleen Bernardo at kay Andrea Brillantes, no? Na ganito nga yung issue nangyayari sa kanila, kundi kay OG Diaz. Pakinggan niya maigi. Andrea Brillantes. Dami nagchita pa sa akin na nagkikita ng hearing o kasi ketong nagkikita si Daniel at si Andrea.
sabi ko, lumang tao si Daniel. Medyo may pagkakonte. O, narinig nyo, may nagsabi daw sa kanya. So, ibig sabihin, 100% na confirm yun. Wala naman siya sinabi na, may nagsabi sa akin pero hindi pa 100% na sure. So, ibig sabihin, may nagsalita sa kanya na malapit at nakikita or malapit kila Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Ang tanong, sino yun? Pero sabi niya kanina, di umano. Ang gulo ng kwento, di ba? Sabi niya kanina, di umano. Tapos ngayon, may nagsabi sa kanya. Tapos, bali-balita daw. Eh, sa kanya nga nanggaling yung issue na yan eh. Okay, tuloy natin. Si Daniel. Kasi talagang grabe yung mahal si Catherine. Ano mangyayari? Sabi sa akin, basta, pangadalan natin. Ang galing umacting din ni OG Diaz, no? Inaawit niya, di ba? Oo, pati yung pananamit niya minsan, yung mga parang pang-action talongan. Parang nagtatanong siya pero pinopush niya yung issue. Lalo na sa panahon niya. Tapos sabi sa kanang nakausap ko, tingnan mo ngayon manamit ni Catherine. Sobra ng pagkakit. Kasi sexy naman talaga siya di ba? Tingnan mo, may post pa siya sa ano lang talaga nakatupi siya. Talagang pinagkaguluhan. Oo, ganda eh. Oo. Ganda ng katawan. Correct. Oo, tapos palagay mo gusto niya ni Daniel. Pag si Daniel daw nakita rin talagang kukubutan si Catherine. Ganun ka conservative si Daniel. So ano yun, nag-rebelde si Catherine? Hindi ko alam. Kasi mahirap naman tayo mag-oo dito kung... Di ko alam. Mahirap nga naman papapaniw natin sabi-sabi. Eh ngayon na iniisip ko, kung baka sa mga panahon ngayon, baka okay na kay Daniel na mag-focus ng ganun sa casting. Galing mag-provoke ng issue. Pero experience naman, di ba? Sexy Appropriate, bukod sa sexy, appropriate naman yung outfit niya para dun sa waterfall. Oo. Di ba? Alam mo namang nakagown siya doon. Baka narinig ko. Buti alam nyo. So, saan ka makakita, nasa waterfalls ka, tapos nakapanjama ka. Siyempre, hindi naman ganun kaano si Daniel na, ano ba yan, nasa waterfalls na nga lang, sasabihin ni Country, nasa waterfalls na nga lang ako, tapos nakapanjama ako, naka-long sleeve. Siyempre, di ba? Kahit pa paano, tsaka iba na yung panahon ngayon. Oo, tsaka nasa tamang edad na si Catherine Bernardo para sa mga ganyan. Yung iba nga dyan bakat-bakat pa yung ano eh. Alam niyo ito si OG Diaz, ang galing talaga gumawa ng issue nito para may mapag-usapan. Katulad nung ginawa niyo kayo yung sa asawa na yung ex-wife ni Enyo Master Joey De Leon. Alam mo yung mga taktika nun eh. Oo, yung pasimple na para may malaman yung tao. Kasi ito si OG Diaz, bata or ano to eh. Malapit to kay Vice, kay Mema Vice. Oo, tas yung natandaan nyo yung naghamon siya, pataasin daw muna yung mga subscriber bago daw siya pumatol. So sino kaya yon? Sino ka ba? Alam mo yung subscriber mo, OG Diaz, hindi yan bagay sa'yo. Mas bagay pa yan sa mga ibang vlogger. O, mas deserve nila yun. Mas may kabuluhan, may aral. Sa'yo, no aral? Mag-provoke, kung paano mag-provoke ng issue. Kung paano lumikha ng issue. Ganun ba yun? Yung interview mo kay Ma'am Lala Soto, ay nako. Ay nako talaga. Interview kay Ma'am Lala Soto. Ayon sa source ko kinukulit daw si Ma'am Lala Soto. Pa-interview ka naman. Ilang beses daw siya atang hinindian. Tapos nung maawa na nata si Ma'am Lala Soto sa kanya, sige. Pero yung interview mo si Ma'am Lala Soto, tapos tropa mo si Vice Ganda, kung di mo ka-plastikan yun. Si video mabuti mga Dabarkads, tropa mo si Vice Ganda. Sanggan dikit mo yun. Tapos, interviewin mo si Ma'am Lala Soto. Ano isipin ng tao dun? Hindi na, nagplastika nga yung dalawa, ganun.
Alam ko si Ma'am Lala Soto, hindi yan ganon. Hindi ganon yung tao na yan, no? Pero ikaw, pwede ka maging ganon. Ay, nako talaga. So eto, dito na tayo mapunta sa sa video ni Daniel. Hindi umano'y nagsalita na to. Daniel Padilla ay nagsalita na patungkol dito sa mga pa-fake news ni OG Diaz. Uy, tag-viral ngayon Nakikita nyo, saan ba yun? Tignan ko lang kung nandito wait lang saan na yun? Sana nandito. Hanapin natin. Kapag tinatype mo yung OG Diaz, ang lumalabas, hindi ko na tuloy makita. Ito. Ay, hindi. Saan na yun? Hindi ko makita, OG Oo, pag lumalabas, ang lalabas daw ay, wala ata dito. Nasa isang phone ko. OG Diaz, fake news. Ano yan? Period fake news ba yun? Oo, yung mga pag sinearch mo yung mga viral ngayon, grabe talaga, no? Pag OG Diaz talaga, iba din iba rin yung Caracas no? Ito kasi, kaya naman din kami nag-ano rito kay OG Diaz kasi yung hamon niya. Kasi wala naman ibang bumabanat sa kanya mga vlogger, kami lang So yung sinabi niya na mapatungkol sa subscriber, magpataas daw bago daw siya pumatol. Akala mo naman sino matalino naman tong lokong to. Porket nakilala ka lang sa sa showbiz industry, kala mo sino ka na. Kung hindi ka rin yung isa ka lang patawang ipot ngayon Diba? O kayo ba, may nagustuhan ba kayong movie nito? Yung mga singit-singit nito sa mga movie noon? Kung hindi lang nako. Hindi ka rin naman, ang pangit lang kasi dun na parang minamaliit mo yung mga porket mababa subscriber. Diba? Kaya mo, magkakaharap-harap din tayo sa subscriber na yan. Antayin mo lamang. Pagkat antayin mo lamang. Okay, panoorin natin to. Daniel Padilla nagsalita na. Daniel, nagsalita na sa hiwalayan nila ni Catherine. Ay nako. Kaso na ba, kaso? May katotohanan nga pa sa mga kontrobersiya na inuugnay ngayon sa Katniel. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagparamdam na rin na ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla. Sa gitna ng espekulasyon na hiwalay na sila ng aktres na si Catherine Bernardo. Ang I-post na reaksyon ba? ni Daniel ay idinaan naman niya sa isang makahulugang post. Matatanda kamakailan lang ay naging sentro ng usap-usapan sa social media ang long-time real and real-life love team. Ito matapos umugong ang usap-usapan, tinapos na nga nila ang kanilang relasyon. Nagugat ang haka-hakang wala na nga ang dalawa dahil wala na silang post na magkasama sa kanilang social media account. Lalo pang uminit ang issue matapos naman pangalanan ng showbiz columnist si OG Diaz ang umano'y dahilan ng hiwalayan ng dalawa na walang iba kundi ang aktres na si Andrea Brillante. Isiniwalat ni OG na umano'y usap-usapan sa loob ng showbiz ang tungkol sa alitan sa pagitan nila Catherine at Andrea. Ayon pa kay OG, isang source ang nagsabi sa kanyang ayaw makatrabaho ni Catherine si Andrea dahil nalilink ito kay Daniel. Minsan na rin umanong pinagmula ng pag-aaway nila Catherine at Daniel si Andrea. Isa pang isiniwalat ni OG ay ang bulong-bulungan na patagong nakikita sila Daniel at Andrea. Samantala, umani naman ng samusaring reaksyon mula sa netizen ang latest post ni Daniel. Malakas ang pakiramdam ng marami na reaksyon niya ito sa mga kumakalat ngayon na balita tungkol sa kanila ni Catherine. Sa kanyang Instagram story, nag-post si Daniel ng isang larawan ng movie adaptation ng sikat na librong The Subtle Art of Not Giving a Fuck ni Mark Manson. Kilala ng marami si Daniel na tipid magsalita at hindi masyado nagbibigay ng reaksyon sa mga issue laban sa kanya. Kaya sa pamamagitan ng kanyang post, mukhang gusto niyang iparating na wala siyang pakialam sa mga issue na ibinabato sa kanya o sa relasyon nila ni Catherine. Ngunit iba naman ang say ng netizen dito. Marami ang naniniwala sa mga revelasyon ni OG dahil anila walang usok kung walang apoy.
At mukhang affected umano si Daniel dahil nag-post pa ito ng isang cryptic post. Wala raw kasi sa personalidad ni Daniel na patulan ng mga chismis o bashers niya. Kaya para sa kanila, mukhang may matinding pinagdadaanan nga ngayon ang Katniel. Hindi lang nagsama, no? Break agad. Ang hirap naman sa showbiz. Buti na lang naging vlogger lang ako. No? Pag, halimbawa, ako, artista ako, no? Tapos, walang nakikitang jowa sa akin, sabihin ako, bakla ako. Anak ng tinwang naman yan. Tapos, nag-post lang si Daniel, cryptic post agad. Ay, naku talaga. Wala kang ano sa showbiz eh. Tapos dagdagan pa nitong mga katulad ni OG Diaz na wala sa ayos magbigay ng ano. Lagi na lang si tawag dito yung katulad ng sinabi niya kanina, di umano. Di umano daw, pero sa mga ibang salita niya, pinupoint niya talaga na gusto niya, pinupukaw niya yung kaisipan ng mga kanyang mga manonood or yung mga tao na mga nanonood sa kanya, pinupukaw niya yung kaisipan na maniwala kayo sa akin. Diba? Eh kung nagpangsabay lang tayo, kamay, matanda na to si OG. Bata pa lang ako, OG Diaz na to eh. Pero dati, ang akala ko talaga dati, lalaki siya. Parang karakter niya lang yung pagiging parang bakla-bakla niya. Pero yun naman pala yung totoo. Akala ko nung una lalaki talaga siya, tapos karakter niya lang yun. Parang si Sir Roderick Paulate. Parang gano'n, no? Yung tingnan nyo sa interview. Sa mga interview, lalaking-lalaki si Sir Roderick, pero sa movie, di ba, parang, yun talaga, idol ko talaga yun. Mabuhay yan si Sir Roderick Paulate. Grabe yun, ang galing mag-deliver ng patawan. Umangit lang yung Petrang Kabayo pag nung si Vice, ganda na eh. Ganda-ganda na nung kay Roderick Paulate. Nung kay Vice ganda na, wala na, bag na nga. Nadala lang ng hype ni Vice ganda kasi sikat nga eh. Alam niyo na si OG Diaz kasi na to eh, wala na. Gawain niya na talaga yan eh. Pero yung hindi namin matanggap dito, yung ginawa niya kay Henyo Master, yung kahit na sabihin nyo ng mga fans niya na itong si OG Diaz ay nag-interview lang. Interview lang ba talaga? Yung tanong, interview lang ba talaga? No, kasi kung i-may nyo lahat ng tanong niya dun, no, yung mga dapat hindi naman itanong para hindi masira yung isang tao, ay tinatanong niya dun sa ex-wife ni Henyo Master. Para nga naman, magkaroon ng interes yung mga tao at magka-views ka. Ganyan si OG Diaz. Ang pambansang fake news. Kung si Rendon, ay maganda magsasama-sama itong mga to. Kung si Rendon Labrador ang pambansang tawag dito motivational kuno, si OG Diaz naman ang kanyang tandem na pambansang fake news. Bagay eh, no? May may future kayong dalawa. May chemistry kayo dalawa, OG Diaz, Rendon At viral, abangan natin yun yung kay Jano Gibbs tsaka kay Rendon Labrador. At sinupalpalata to si Rendon Labrador ni Jano Gibbs yung mga pero gawa natin na ibang video Grabe si Rendon kapag alam mo yun, sa sobrang kamalasan ni Rendon, pati yung yung sumama sa kanya na pulis at tanggal, kawawa, naawa ako dun sa pulis na yun, tangang kasi din to si Rendon, biruin mo na sa bypass operation magla-live. Di talaga pwede yun kahit saan naman, no? Sa mga Dapper Cats, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa issue at video napanood natin dito? Agree ba kayo sa mga sinasabi ni OG Diaz?
Naniniwala ba kayo na iwalay na talaga doon si Daniel Padilla at Catherine at may third party bang nagaganap? Para sa akin, wala. Hindi magagawa ni Daniel yan. Siguro kung halimbawa man nahiwalay talaga yung dalawa, may ibang dahilan, hindi yung third party na yan. Ang mga Padilla, may mga pride yan, may mga prinsipyo yan sa buhay, tandaan nyo yan, ha? Kaya posible naman din. Aminado ako lalaki din na. At aminado ako, maganda rin naman si Andrea Brillantes, pero alayo hindi natin nakilala si Daniel Padilla na ganyan yung attitude. Buti sana kung si Paulo Contis yan, pwede pa. Si Paulo Contis na best friend ni OG Diaz. May hamon pala ako kay OG Diaz. OG Diaz, try mo kayang interviewin yung mga ex-wife ni Paulo Contis. Kasi in-interview mo yung ex-wife ni Joey De Leon, ha? Tapos yung dating ng tanong mo, dali. Yung dating ng tanong mo, katulad nung dating nung mga katanungan mo sa ex-wife ni Henyo Master. Tignan natin kung wala talagang kinikilingan to. Maganda yung mga Dabarkads, no? Interviewin niya yung ex-wife ni Paulo Contis, yung mga ex-wife, tapos ganun din katulad ng mga linyahan niya doon sa pag-interview kay Ma'am Diana Ramirez. Diana ba? Daira? Nakalimutan ko. Basta yun, yung ex-wife ni Henyo Master, yung mga katanungan niya doon na mga paninirang puri kay Henyo Master, ganun din yung itanong niya kapag in-interview niya yung mga ex-wife ni Paulo Contis. Hindi niya gagawin yan? Hindi niya gagawin yan. Ako nagsasabi sa inyo. Papahamak niya ba yung tropa niya? Tropa niya yun. Paulo Contis. Best friend. So yan mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin, no? At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Jay Guevara TV. At syempre, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At paki-comment na lang din po yung opinion niyo dyan sa baba. Libre lang po yan, walang bayad. At ayun, ingat po kayo palagi at pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan. Huwag laging pabayaan. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan